Visayas, Mindanao. At tayo naman ay nagpapasalamat uli sa Panginoon sa oportunidad na ito na tayo magkatipon-tipon at ang pagtitipon na ito ay naniniwala po kami ay hindi po ito sayang. Dalangin po namin na hindi kayo magsisi, we promise that hindi kayo magsisisi kung bakit kung first time yung dumalo. Meron pa tayong matututunan at meron pa tayong mapupulot na aral na patungo sa ating spiritual na buhay. Right? So maraming salamat sa ating MC at sa ating pong worship leader. At ngayon nga ay dadako tayo sa pagbabahagi at pakikinig sa kanyang salita. Join me sa maiksing panalangin. Heavenly Father, we ask to God that you would just speak to us through your words, Lord. That your word come out with authority and clarity, and it should land on received by receptive hearts, O Lord, in Jesus' name. Amen. So, pasensya po kung medyo naka-jacket at tinakpan yung uniform. Ay winter na po dito sa banda ng sa amin po, dito sa Canada. Nandito po ako sa basement, kaya I needed an extra layer. Ang ating pong text ngayon ay mahahang sa libro ng Luke, chapter 5, verse 27 to 32. Naniniwala po ako na hindi po siguro ito ang unang tempo o panahon na o time na napakinggan nyo ang mensahe tungkol sa passage na ito. Pero ito po ang para sa atin sa umagang ito. Kaya buksan po natin ang ating puso. Ito, sabi dyan, after this, Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi sitting at his tax booth. And he says, "Follow me." Jesus said to him, and Levi got up, left everything, and followed him. So, nakikita po natin dito si Jesus ay sa kanyang actually sa ibang version, he left town at sa time na yon ay nasa area po siya ng Judea, Galilee and Judea, and he left town. Sa kanyang paglalakad nakita niya si how do I say this, Levi. Okay, Levi na siya po ay taga-kolekta ng buwis ng tax. Sa panahon po yon ay itong mga tax collectors ay hindi po maganda ang reputasyon sa mga tao. Kumbaga sila po, kasi sila ay nagtatrabaho para sa gobyerno ng Rome. Sila po yung taga-kolekta ng buwis. Ang karamihan sa kanila ay nangungulikta ng sobra-sobra. Hindi lang yung dapat na i-remit nila, i-submit nila sa gobyerno ng Roma, kundi meron din silang ibinubulsa. So, sinusobrahan nila. Ito report. Sa paningin ng mga Hudyo at sa panahon na yon, itong mga tax collector, itong mga, kumbaga sa atin ay BIR, ay traitor, may pagka-traitor dahil sila po ay nagtatrabaho para sa Rome, right? Because sa oras na panahon yun ay ang Israel po ay
ay nasa pananakop ng Rome. So, hindi maganda ang reputasyon nila, itong mga tax collector. At ngayon, isa itong si Levi sa mga tax collectors na yan. At nakita ko siya, binigyan ko siya ng pansin sa paglalakad ni Jesus, ay binigyan ko siya ng pansin, si Levi. So nilapitan niya at sinabi, sumama ka sa akin, sabi niya. Follow me. Ibig sabihin, sumunod ka sa akin. Follow me, come with me. Yun. Sumunod ka sa akin, samahan mo ako, or halika. O, ganon. At makikita po natin dyan sa passage na yan na si Levi ay hindi man lang nagpunot-noo o kaya hindi man lang nagprotesta o kaya hindi man lang nagdahilan ay paano itong trabaho ko. Hindi po niya, wala po yun, wala po tayo nakikita mga ganyan na reaksyon ni Levi. Kundi, ang ginawa ay tumayo siya at iniwan lahat at sumunod. Got up, left everything and followed him. Iniwan niya yung trabaho niya at sumunod siya kay Jesus. Kung sa ating karnal na kaisipan, parang napakahirap naman gawin yan. Hindi mo alam kung paano ano yung sinusundan mo, paano naman ba, may tendency kasi sa atin na nag-uumpisa nang nagka-calculate yung utak natin. Paano yung trabaho ko, paano yung sahod ko, paano yung kupit ko, paano na yung ano ngayon ang ipapakain ko. Hindi. Iniwan niya. At gano'n na lang ang talagang naiintindihan. Makikita po natin na oras na ang isang tao ay nagdesisyon o kaya nagkaroon ng encounter kay Jesus, mababago po yung identity. Dati po siya ay tax collector. Mag-umpisa niyan, yung pagsunod niya, siya po si Matthew, isa sa mga disciples. Hindi na nakatatak wala na yung brand niya na tax collector, kundi isa po siya na matatawag na disciple or follower of Jesus Christ. Alright? Meron ba tayong marka o meron ba tayong tatak na gusto nating iwan, gusto nating mabago? Right? Baka sasabihin, yan, magnanakaw yan. Yan yung, ano ba yan, yung pinuno ng mga sugarol, yung mga ganon. Siguro lahat tayo, to a certain degree, meron po tayong mga reputasyon. Lagay na natin na reputasyon na negatibo po, na gusto natin mabago at magiging positive. Kung ganon, ang solusyon yan ay tulad ni Levi, sumunod kay Jesus. At pag tayo po ay sumunod kay Jesus, maiiba po yung identification natin, maiiba po yung reputasyon natin. Si Levi, pag magmula na noon, nung sumunod na siya kay Jesus, ang pangalan na unang-una, nag-change identity na siya, na nagiging Matthew na yung pangalan niya, at saka hindi na siya tinatawag na tax collector, kundi isa na siya sa mga tinatawag na disciples of Jesus Christ. Hallelujah! Di po ba? Yung mga reputasyon natin na gusto natin, iwan. Gusto natin mapalitan. Isa lang ang solusyon niya, si Jesus.
Amen? Si Jesus. Now, ituloy natin. Sa verse 29, going forward. Verse 29. After this, okay, then Levi held a great banquet for Jesus at his house, and a large crowd of tax collectors and others were eating with him. Keep going, verse 30. But the Pharisees and the teachers of the law who belonged to the sect complained to his disciples, to the disciples of Jesus Christ, why do you eat and drink with tax collectors and sinners? Ayan, tingnan natin, pag-aralan po natin dyan. Pag-aralan po natin yan. So, tulad nga ng sabi ko nung umpisa na pag sumunod ka kay Jesus, mayroon ng, ano ba yun, nababago na yung identity mo. And so, itong si Levi, pagkatapos nun, ay nagbigay siya ng banquet, kumbaga ay nagpakain, o nagbigay siya ng party, gano'n, sa kanyang bahay. Okay? At in-invite niya, tinawag niya si Jesus po, ang main na special guest doon, kasama of course, kasama yung mga disciples ni Jesus Christ. Tapos in-invite niya yung mga kasamahan niya, yung mga katropa niyang tax collectors. Okay. So, ganun din po sa isang tao, ikaw at ako, hindi man tayo tax collector, okay? Nung ma-encounter mo si Jesus, pag na-encounter mo si Jesus, at naramdaman mo yung special na atensyon ni Jesus sa iyo, alright? Tayo po ay kahit hindi ka binibigyan ng pansin ng madlahang people dyan, si Jesus po, si Jesus ang nagbigay ng pansin sa iyo, ay mababago po ang reputasyon mo. So itong si Levi, nagbigay siya ng, sa tuwa niya, maniniwala po ako na bakit siya nagbigay ng banquet. Sa tuwa niya, sa kagalakan, lahat po ng ginagawa natin bakit ka nagpapakain, bakit ka nagbibigay ng party, ay because you are happy. Okay, you want to share, gusto mong ipamahagi ang blessings mo. Alright? Etong si Levi, ganun ang ginawa niya. So, syempre, aside from Jesus, si Jesus, ang special na guest niya, tinawag niya yung mga dati niyang kaibigan, yung mga dati niyang katropa na mga tax collectors, upang sa ganun ay ipakilala sila kay Jesus. Alright? Makihalubilo sila kay Jesus at maramdaman din nila yung presensya ni Jesus, na maramdaman nila yung naramdaman din niya. Kaya sa isang tao na binago o kaya binigyan ng pansin ng Panginoon, ay hindi ka magiging secret agent. Alright? Kundi ipamahagi mo. Okay? Halika kayo at kilalanin niyo si Jesus. Biro mo, ganito ako, pero binigyan niya ako ng pansin. Dahil lahat po tayo ay may special na spot sa puso ng Panginoon, sa paningin. Sabi, you are the apple of His eye. Okay? So yun ang ginawa ni Levi. Wala namang nakikita naman natin dito sa passage, wala naman tayong nabasa dyan na nagprotesta si Jesus. Alright, na hindi pwede yan, kundi talagang pumunta, gladly pumunta siya. At kasama yung mga disciples niya. Ngayon, eto na ngayon, yung mga Pharisees, yung mga Fariseo, at saka yung mga relihiyosong tao. Yung mga relihiyosong tao ay, ewan ko ba kung bakit hindi naman sila siguro invited.
Pero kaya itong mga ito ay kung saan si Jesus, andoon din sila sa paligid na kontrabida. Okay? So ang sabi nila, doon sa mga disciples ni Jesus Christ, hindi harap-harapan, kundi sinabi nila sa disciples ni Jesus Christ na, bakit kayo nakikikain diyan sa mga tax collectors na yan o kaya diyan sa mga makasalanan? Sabi ganon, sinners, sabi ganon. Why do you eat and drink with tax collectors? Bakit kayo nakikihalubilo, nakikikain diyan sa mga taong makasalanan na yan? Yan ang sabi nitong mga Fariseo at mga relihiyosong tao. Ngayon, sinagot sila ni Jesus at ito po ang mensahe sa atin. Okay? Sa verse 31 and 32. Jesus answered them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick." Alright? I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Ayan po, yan ay tagos po yan sa puso ng tagos po yan kung tutuusin sa puso na sana ng mga yan, yung mga Fariseo at sa mga relihiyosong tao. Dahil, bakit kayo nakikikain dyan sa mga makasalanang tao? Ganon sila. So, ang sagot ni Jesus ay, yung may sakit, ang nangangailangan ng doktor. Okay? At ako, bilang isang doktor, sabi niya, ako po ay pumarito hindi para tawagin yung mga taong walang pangangailangan sa akin. Alright? Yung nagsasabi at nag-aakala na sila ay walang problema, na sila ay walang kasalanan. Dahil sabi gano'n bakit siya nakikikain dyan sa mga may kasalanan, sa makasalanan? Alright? So ako ay hindi pumarito upang tawagin yung mga tao o kaya bigyan ng pansin yung mga tao nagsasabing sila ay tama at kaya sila ay matuwid at sila ay banal, sila ay walang kasalanan. Dahil pag ganun ang isang tao, ibig sabihin hindi na kailangan ng Diyos. Di po ba? Pag sinasabi mo, ipinaglalaban mo na ikaw ay matuwid, ikaw ay hindi nagkakamali, hindi nagkakasala, wala kang kasalanan. Ikaw ay isang banal na So, what for na kailangan mo ang Diyos? So, ang sinasabi ni Jesus, hindi ako pumarito dito para sa mga taong ganyan. Ako ay pumarito o para sa mga taong inaamin. Alright? Inaamin na may pangangailangan sila. Inaamin na sila ay may kasalanan. Right? Na sila ay may kasalanan at kailangan nila ang kapatawaran. Yan ang sabi ni Jesus sa kanila. So, tama nga naman. Kung sinasabi natin malaking aral po yan sa atin. Malaking aral po yan sa atin na huwag natin bigyan ng tatak ang isang tao dahil hindi mo alam kung paano paningin ng Diyos sa taong yun. Di po ba? Kung ano ang tingin ng tao, ba hindi mo alam, baka mas mauna pa siya sa langit kaysa sa iyo. Right? The moment, oras na sinabi mo hindi ka makasalanan, wala kang kasalanan, ay nasa peligro po ang relasyon mo sa Panginoon. Alright?
Yan kasi yung mga inaano ng mga Fariseo at sa mga yung mga relihiyosong tao ay akala nila ay sinusunod na nila lahat ang mga kautusan ng Diyos. Pero wala naman silang pruweba. Ibig sabihin, allergic sila sa mga taong makasalanan, allergic sila sa mga mahihirap, allergic sila sa katuruan ng tama. Ay pag ganito po, pag ganyan po tayo, ay nasa peligro po ang relasyon natin sa Panginoon. Sa totoo lang, ang dami po ang tunay na banal dyan sa loob ng piitan kaysa yung nasa loob ng simbahan. Ang salvation po ay individual yan. Alright? Hindi mo na kailangan maging popular. Hindi mo kailangan sumunod sa kung ano yung uso, ang sabi ng Panginoon, seek me, ako ang hanapin mo. At lahat ng mga inaano ng mga tao yan, what they are pursuing, I will give it. Alam nyo, yung kapayapaan ay binibigay ng Panginoon, yung kapatawaran, yan lang kapatawaran natin, yung kapatawaran ng ating mga kasalanan, ay kayamanan na po yan. Alright? Kayamanan po yan. Ang pinakatahimik at pinakamayaman na tao sa balat ng lupa ay yung wala pong kaaway at wala pong utang. Dahil humingi po ng tawad, kaya wala kang kaaway. Walang naniningil sa iyo dahil sa iyong maling gawa. Ganun. So, yan ang sagot ni Jesus, hindi po ako pumunta dito para tawagin ang mga taong sila ay matuwid at sila ay banal at sila ay walang pangangailangan, kundi ako ay pumarito para tawagin ang mga tao umaamin na sila ay may kasalanan at mayroon silang problema. Okay? Kaya tayo po ay tumawag sa Diyos. Yan ang misyon ni Jesus. Yan ang misyon ni Jesus. Kaya maintindihan natin doon sa yung sinabi niya sa Matthew chapter 5, verse 3, na sabi niya, Matthew chapter 5, verse 3, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Hindi po ito yung poor na masang maralita. Hindi po yan ang tinutukoy. Mapalad yung pobre, poor in the spirit, because theirs is the kingdom. Mapapasa kanila ang kaharian ng langit. Yan po ay yan yung tinutukoy doon sa pinag-aralan natin kanina doon sa yung mga taong umaamin na sila ay makasalanan at sila ay may pangangailangan sa Panginoon. And kaysa yung nagsasabing sila ay tuwid. Right? So, blessed are those. Yung mga umaamin na sila ay mayroon silang kailangan na nila ang Diyos. Dito po sa North America o kaya sa Western world na sinasabi nila ay ang mga tao ay para bang hindi na nila kailangan ng Diyos. Hindi na nila kailangan ng Diyos. Yung kumbaga, sabi nila, life is good. Yung wala na silang pangangailangan. Pero sa totoo lang, sila ang nangangayat. Kailangan lang lahat ang Panginoon. Kahit anong status mo sa buhay,
We all need God sa buhay natin. Alright? So sabi niya sa verse 20 ng chapter 5 na yan ng Matthew, "For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven." Ayan na po yung sinasabi ni Jesus na yung pagkamakatuwid mo, okay, ay hindi mo, yung pagkamatuwid mo ay hindi po niya malalampasan yung righteousness, pagkamatuwid ng mga Pariseo at sa mga relihiyosong tao niya, ikaw mismo ay hindi rin nakakapasok sa kaharian ng langit. Ano po ang sinasabi po dyan sa atin na ano? Ibig kong sabihin, kailangan malampasan natin yun. Yung sa kanila kasi, yung tamang gawa nila, yung pag-obey nila, pagka-religyoso nila, doon sila bumabase sa kanilang relasyon, doon nila binabase ang status nila sa Panginoon. Ay sabi ni Jesus, kailangan lampasan nyo yan. Right? Ibig kong sabihin na hindi natin ibinabase sa ating pagka-religyoso. Alright? Kundi yung ating buong puso, katapatan na pagpuri, pagsamba at ating pananampalataya sa Diyos. Yan po ang gusto ng Panginoon. Right? Kung ang relihiyon ay inilalayo ka sa iyong sa relationship mo sa Panginoon dahil ganito, hindi ka tinuturuan. Kung ang relihiyon mo ay hindi ka tinuturuan na magkaroon ng takot sa Diyos, hindi ka tinuturuan na ituwid ang tamang, ang mali mong gawin. Kung ang relihiyon mo ay hindi ka inaakay na magtiwala at magsamba kay Jesus, wala pong kwenta na relihiyon yan. Right? Yan ang sinasabi ni Jesus, not unless your righteousness exceeds those of the Pharisees. You too, ikaw rin, ay hindi rin pasok sa kaharian ng langit. So, magmula ngayon, naniniwala po ako na meron po kasi sa maikling sharing na ito, meron po tayong pag-iisipan. Meron po tayong direksyon, right? Na tulad ni Levi, nung tinawag siya ni Jesus, hindi siya tinawag ni Jesus nung siya ay mag-uwid. Hello? Tinawag po siya ni Jesus nung siya po ay si Levi. Alright? Ginagawa yung dati niyang gawin. Right? Tinawag siya, nung sumunod siya kay Jesus, doon ko nabago ang lahat. Hindi, sabi ka nun ni Jesus, apart from me, you cannot do anything that is beneficial to your spiritual walk. Hindi natin maisisave ang sarili natin. Ang salvation po natin ay hindi po DIY. Yung DIY, do it yourself. Kailangan po natin si Jesus. Si Jesus po ang kailangan natin sa buhay, kailangan natin sa relasyon, kailangan natin i-establish ang relationship natin kay Jesus. Napakasarap po na relation. Hindi po tayo, Jesus will not betray us. Hindi po siya, ano ba rin Tagalog ng betray? Hindi po tayo iiwanan ni Jesus. Pero hindi natin gagawin si Jesus na parang ano ba yun? Parang hospital lang na pumupunta lang tayo, pag lumalapit lang tayo sa Kanya, pag masakit na yung ulo mo, o kaya ano, no?
bad times and in good times. Paano natin gagawin na i-establish ang relationship natin sa Kanya at tayo ay lumago sa ating pananampalataya at na-experience natin yung abundant life na promise niya sa John chapter 10, ay kailangan po consistent na mag-attend tayo ng mga Bible study. Ang mga ito lang ay isa lang aspeto ito. Pero kailangan nyo rin yung sarili nyo pagbasa ng salita ng Diyos. Kailangan consistent na hindi lang tayo magbabasa kung ayaw na. Kailangan magkaroon tayo ng appetite sa salita ng Diyos. Alam nyo, nung gamot, yung mga maintenance sa mga tulad ko, dahil nagkakaedad na rin tayo, ay meron tayong maintenance ng blood pressure, high blood pressure, kung ano-ano dyan, ano? Kung hindi po consistent, Tagalog kasi ng consistent, kung hindi po tuloy-tuloy, alright? Hindi po tuloy-tuloy yung hindi regular, yun. Kung hindi po regular yung pag-inom mo ng maintenance, hindi po maganda. May chance na lalala yung sitwasyon mo. Alright? Ganon din po tayo sa salita ng Diyos. Tayo po ay regular, kailangan consistent po tayo na aralin ang salita ng Diyos at magpuri sa Kanya. Kahit na masakit ang katawan, kahit na masakit ang kamay, itaas natin, ipalakpak natin, para hindi naman mahirapan yung ating pong worship leader na magsasabing, gamitin ang kamay, sasabihin natin, dahil pag nainis po ang Panginoon at tinanggal niya yung kamay mo, wala ka nang ipapalakpak. Ay, paano sa kamo sasabihin, Panginoon, paano ako papalakpak? Ay, wala na yung Panginoon. Hindi mo naman ginagamit na pagpuri sa akin nung meron kang kamay. So, regular po, consistent po na mag-attend po tayo ng mga ganitong gawain at mayroon din po tayong sariling pananaliksik sa mag-spend ng time sa private natin na pag-aralan ng salita ng Panginoon. Amen? At yan lang po ang ating maibabahagi. Binabalik na naway, na-encourage ang bawat isa sa atin. Binabalik ko po sa ating butihing MC. Praise the Lord. Maraming salamat po, Pastora.